About this this being an ambassador sa BNY, paano siya nangyari? Simula siya nung tumawag sa akin si Sir Kian. Siguro sila yung nag-arrange nito sa BNY. Tapos parang tinawagan lang niya ako, sabi kung G daw ako maging ambassador ng BNY, endorsement. Kasi first endorsement yun. Kasi tuloy-tuloy na. Paano ka ba nakapasok sa OC Records? Na-discover po ako ni Sir Kian sa Spotify, isang playlist, tapos nag-PM siya sa akin, IG. So yun, nag-zoom kami, tapos nag-sign na rin ng contract, tuloy-tuloy. Ever since ba itong dream mo, mapunta dito sa ganitong industry? Hindi ko siya masabing dream kasi ginawa ko lang naman kasi yung music dahil naboboard ako ng pandemic eh. Hindi ko na-expect na dadating ako sa point na to na magiging ambassador na. Ano yung naging napanood ni Kian kaya kanya na nagustuhan? Nakita o nagustuhan? Yung yung song ko sa Spotify na Hindi Ikaw, parang nakita niya ata sa isang Spotify playlist. Tapos yun na, sunod-sunod na. Yun na. Ano yung unang kanta na i-release mo through OC Records? Hindi Ikaw, yung song ko na Hindi Ikaw. Inulit lang. Nire-release siya. O, tapos tuloy-tuloy na. Ano pinaka-hit mo ngayon? Yung na song? Bahala na. Bahala na. Bakit kaya sa tingin mo yun ang hit? Hindi ko alam yun yung nagustuhan ng mga tao, yun yung kumagat. Tiniktok ko po siya noon, tapos hindi pa siya nare-release, parang nadidiscover na siya ng maraming tao. Nasa inabangan. Yun. Pero sa tingin mo, naging malaking factor yung pagiging member of bahagi mo ng OC Records, kaya right now Ano po yun? lumaki yung network mo sa music. Ano po yun, sir? Yung malaking naitulong sa ng OC Records. Ako po, malaki naman po. From front act sa mga mall shows, yun din po yung malaking naitulong sa aking career. Ken, yung bahala na ano talaga yung tinatalakay mo? Ano talaga yung... Ano po siya, about parang may crush ka sa isang tao na di mo kilala. Parang stranger, kunwari nakita mo lang sa Instagram, gano'n. Tapos, Pero hindi kayo connected or hindi kayo magkakilala. So, hindi mo alam kung mag-first move ka ba, follow mo, gano'n. nakaka-relate ka dun sa song na yun? Oo po, kasi kanta ko yun eh. Oo. Anong sa experience sa buhay mo paano? Ayun, may nakita kasi akong girl sa Instagram, tapos isip ko kung ipa-follow ko siya o hindi. Doon ko naisip yung lyrics na susugal na ba ako. Yun. Tapos di bali na, sino ba naman ako para piliin yun? Sino ang music influence mo talaga? Yung nag-shape po talaga sa music ko, siguro talaga Lainey, mga ganon, mga pop. Tapos, pero mahilig din po ako makinig sa mga 80s music, mga pinapakinggan ng mami at daddy. Sa family talaga, ano sa music? Opo. Mga nakikinig, yung daddy ko tumutugtog rin. Sa mga performances mo, ang expected na ang outfit mo, BNY yung datingan. Opo. Susunod na mga gigs na, gano'n na. Opo, ganun na. Puro BNY na. Ano sa tingin mo yung tulong ng BNY sa music career mo? Siyempre po yung yung confidence. Kapag kasi ako tumutugtog, malaking factor sa akin yung suot ko kasi yun yung nagbibigay sa akin ng confidence sa stage. Anong mga paborito mo sa mga design ng BNY? Or naisuot parang? Yung polo kong suot kanina, yung parang floral, tsaka yung mga white polos nila, mahilig po ako sa white polos. Anong naging reaction mo nung malaman mong kinukuha ka ng ambassador ng BNY? Nagulat po ako, tapos natuwa rin syempre kasi first endorsement ko po. First endorsement. Kaya pag sumikat ka lalo, kumaya ka kay Joshua, hanggang ngayon hindi binibitawan ng BNY. Anong feeling mo na kalibel mo sila, kapamilya mo sila sa BNY, sila Joshua? Nakakatuwa lang Seth, po. Nakakatuwa Seth. isipin kasi dati nakikita ko lang sila sa TV, tapos parang ang surreal lang. Tapos kasama ko sila sa photoshoot. Nakasama mo sila sa photoshoot? Opo, nakasama ko na sila sa isang photoshoot. Anong feeling? Kumusta experience doon? Kasi set pa naman yung na-meet ko, tsaka si Althea. Okay naman po, friendly. Hindi lang ako makapaniwala. Talbog. Ano daw plano sa'yo ng BNY after this launching?
clothes. Ganun. Magkakaroon ka ng billboard sa EDSA? Talaga po. Kaya tanong ko na. Sabi ng BNY. Sabi. Sana. Kasi yun ang mga magandang factor bilang ambassador, di ba? Yung makikita yung mukha mo sa kahabaan ng EDSA. Billboard. Pero sino yung dream mo na makakulab sa music? Ano po yun? Makakulab sa music mo? Sa music. Kian. Ano na po yun eh. Ibang level na yun eh. Siguro ano po. Pagbibigyan sina Juan Carlos, mga ganon. Jake Labajo. Opo. Si MRLD. Sa roster ng OC. Opo. Ano ba ang music mo talaga? Ayoko naman din po i-box yung sarili ko sa pop eh. So, gusto ko rin explore yung ibang sounds. Mga folk, ganun, country. Malay nyo, mag-rock din ako. Talbog. Anong advice sa'yo ni Kian being here in the industry? Ano lang, just be true to yourself. Sino ka, always be humble. Ganun. May advice ba sa'yo once na ikaw ay nandun na sa limelight na sobrang marami nang nakakakilala sa'yo, lumaki na audience mo? Ayun nga po, be humble. Please remember kung saan ka nagsimula. Lang naman po yung palagi nyo. Ano yung status ng love life mo? Single. Maigpit ba ang management mo pagdating sa personal mo na? Hindi naman. Ano lang. Support naman sila sa kung anong pinagagawa ko sa buhay. Yan. Pero tawag dito, anong klaseng manager si Kian? Ano po, hindi sila, support sila sa mga artists nga sabi ko. Tsaka yung creative freedom po yung talaga sa uso. Ganun sila. Sa tingin mo, ano yung estado ng OPM sa ngayon? Paano pong estado? Ano, in your own opinion, in your own perspective, ano yung estado ng original Pinoy music sa kasalukuyang panahon? Anong sitwasyon? Parang ganun. Sitwasyon? Feel ko bumabalik na ulit yung OPM. Dami na rin pong artist na nagsumisibol, lalo na nag-pandemic. So, magandang bagay. So, Do you consider yourself as one of the kumbaga, up and coming artist right now? Opo. Ano pa yung pangarap mo sa music? Pangarap ko sa music. Makaabot pa ng maraming tao. May music and ma-capture ko yung hearts nila sa may lyrics. Ano yung pinakamalaking film festival, music festival or gigs na humarap ka sa napakaraming audience? Festival O live gig? Feel ko yung pong gig ko sa University of Assumption. Campus gig siya. Parang or UP Fair. Yeah, UP Fair. Nag-UP Fair na. Bilang 19 years old, ano ang kanta ng buhay mo? Ano ba? Kanta ng buhay ko. May nagawa ka na ba na song for yourself? Or ano yung awit ng buhay mo para sa'yo? Bahala na nila. So kung anong mangyari, anong bahala na? Bahala na. Talbog. Aside from BNY, anong latest sa'yo? Ano po yun? Anong latest? Meron ka bang new release? Album. May debut album EP? po. Album. Album na talaga. Kare-release lang noong July. Ano yung single? Career single? Yun to. Yun na yung Last latest na nirelease mo. Apo. Pinopromote mo na ngayon yan? May music video na. Apo meron. Directed by Khalil Ramos and Maki Castro. Kali Ramos? Sample naman kahit yung ano lang, ilang linya Chorus. lang, chorus lang. Minahal ko naman, pero bakit ako saktan? Ayaw ko ng ganito, gusto ko lang ito. Galing. Promote na Yeah. to support your BNY clothing so para yun. Ayun, promote ko yung social media ko po. Okay, go. Ayun, follow nyo ako at I'm Kananaya sa TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Stream nyo rin yung debut album ko. Follow nyo rin yung BNYG sa social media. Yung album mo, Ayun, yung album ko, stream nyo sa Spotify. Kananaya yung pangalan. ayun.
papasok ka rin ba ng ng pag-arte? Since Kian, di ba, bukod sa pagkanta, umaarte rin kung may Pag chance. nagmamanage siya ng mga artista like Gold Lazaro. Pwede naman po. Hindi naman po ako, ayoko naman din i-back sarili ko sa pagiging music. Gusto ko rin mag-explore. Pang Malaking factor ba yung social media kaya na-discover ka? Opo, laking bagay po ng social media kasi doon po ako na-discover eh. Tsaka doon ko rin ina-express yung music. Pero until now, ganun pa rin, tuloy-tuloy pa kahit may nagmamanage ng music career. Opo, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy Nag-aaral ka ng pa rin? content. Hindi po muna eh. Nag-break po muna ako nung nag-first year college ako, pero first sem lang. Kaya anong reaction mo na parang napakabata mong tignan, parang 13, 14 years old pero 19 ka na pala. Lalo na sa mga posters. O kahit sa mga kuha mo sa BNY. Actually, gusto ko nga tumanda na eh. Pero minsan naisip ko next year 20 na ako, hindi na ako teen. Okay lang naman kung mukha akong bata. Ayan. Okay, thank you.